pagpayag niya. Sige, kahit ano, basta may ginagawa ako. Excited na sabi ni Kyla. Secretary, total, yun naman ang trabaho mo na nasa Iloilo ko, sagot ni Adam. At para kasama rin kita sa office ko. Wala rin naman siyang freedom eh. Wala na bang ibang trabaho? Ayoko naman maging secretary mo. Ano bang gusto mo? Tanong ni Adam. Kahit ano, basta light lang, para hindi mapano si baby. Kaya naman kitang suportahan, asawa ko. Gusto ko pa rin nga, may akin na talaga. Depensa ni Kyla. Okay, fine. Basta ang pinakamagang trabahong gagawin mo. Kakausapin ko ang designer's department, anong pa pwede mong maging trabaho? Isisingit lang kita, kumbaga sa laro, kamatis ka lang. Kamatis? Ano yun? Extra, sagot ni Adam. Mawala ka man, hindi ka kawalan. Parang joker sa baraha, ganon? For short, walang silbi. Ani Kyla, sinamaan ang tingin ng asawa. At least may trabaho, sagot ni Adam. Hinapit sa bewang si Kyla, hinalikan sa labi. See you later, asawa ko. Di ka ba kakain? Sa office na, asawa ko. Busy kami today dahil sa meeting. Hanggang anong oras? 11, tapos na. I'll call you, okay? I'm free na mamaya before lunchtime. Bye, ingat ka. Bili ni Kyla at tinihatid na sa garahe ang asawa. Napabuntong hininga siya habang sinusundan ng tingin papalayo ang sasakyan ni Adam. Morning, madam. Magalang na bati ng katulong. Ready na ho ang breakfast. Thank you. Pasalamat niya at nagsimulang kumain. Wala rin naman sina Celine at Kai dahil kina Lola Christina na naman. Manang, pwede ba ako magluto mamaya? Ho? Dadalan kong pagkain si Adam kaya ho ako na magluluto. Pero baka maghalit ho si sir. Ako ho ang bahala. Hindi ko naman susunugin ang bahay natin eh. Nakangiting sabi niya. 10:30 nagsimula siyang magluto ng kaldereta at chapsuy. Inayos ang lunchbox na dadalhin sa asawa. Kuya, pahatid po ako sa office ni Adam? Pakiusap niya sa family driver. Sige ho, madam. Magalang na sagot nito. Di pa siya nakapunta sa opisina kaya gusto niyang isurprise ang asawa. Salamat, hintayin mo na lang ho ako rito. Tatawagan kita pagtapos na ako, kuya. Paalam niya nang hatid siya ng driver sa loob para papasukin ang guard. Pagpasok, bumungad sa kanyang malawak na loob ng opisina. Lumapit sa nakitang elevator. Napansin ng babaeng tumabi sa kanya na naghihintay din. Medyo lumayo siya rito. Napasalyap siya sa mamahaling bag nito at ayos ng pananamit, kaya medyo nailang siya. Nang magbukas sa elevator, agad pumasok ang babae. Sumunod siya. Excuse me, miss? Sabi ng isang empleyadong lumapit sa kanya. Saan ho kayo? May kakausapin lang ko sa taas. May ID ho ba kayo? Wala. Mag-uumpisa pa lang kasi ako kaya wala pa. Pasensya na pero doon po ang elevator natin. Para lang po to sa mga VIP. Paumanhin nito kaya't napatingin siya sa babae. Hindi naman to nang iinsulto. Ganun ba? Sorry, hindi ko alam. Nahihiyang paumanhin niya at lumabas. Pasensya na ho madam, hindi niya alam. Paumanhin ang empleyado. It's okay. Have you seen Adam? Tapos na ba ang meeting niya? Yes ho, kakatapos lang. Oh thanks, sakto lang for lunch. Sabi ng babae at sinara ang elevator. Nahihiyang naglakad si Kyla patungo sa isang elevator. Parang nailang tuloy siya. Nang bumukas ito, pumasok siya at nakisabayan sa ibang empleyado. Uy, nakita ko si Madam Fiona. Talaga, umuwi na pala siya no? Pero balita ko may asawa na si Sir Adam. Oh, sino? Di ko alam, bali-balita lang pero taga Iloilo raw. Hala, sayang sila na Madam Fiona, bagay pa naman. Napasiksik si Kyla sa wall ng elevator, napahigpit sa hawak na lunchbox. Nahiya tuloy siya. Nang bumukas ang elevator, lumabas sa mga ito. Bahagya pang napasulyap ang dalawa sa kanya. Miss, hindi ka pa bababa? May ihahatid lang ako sa taas. Sagot ni Kyla kaya nagkatinginan sila pero di na nagsalita pa. Nakahinga na maluwag si Kyla nang sumarang elevator. Parang nanliit siya. Paano mukha siyang alalay sa suot na damit? Flat shoes, white shirt, medyo maluwag pa at pantalon lang. Pagbukas ng elevator, lumabas siya. Ang lawak din ng floor na to. Sakto nakita niya ang babaeng nakasabay kanina sa elevator kaya't sinundan niya dahil alam niyang kay Adam to pupunta. Hey Adam! Masiglang bati ng dalaga. Miss me? Fiona! Masayang sabi ni Adam kaya nag-alinlangan pumasok si Kyla. Bahagyang nakabukas ang pinto. Kailan ka pa umuwi? Kanina lang. Pumunta ako agad dito dahil alam kong na-miss mo ko eh.
Pagkasilip ni Kyla, humalik ang babae sa pisngi ni Adam. She must be special. Kagaya ng narinig niya sa mga empleyado, may something ang dalawa. Siyempre naman, nag-lunch ka na ba? O hindi pa, tara. Namiss kong mag-lunch kasama ka eh. Sure, pagpayag ni Adam. Napaatras si Kyla, dali-daling tumungo sa elevator. Pasara na makita niya sina Adam na inaalalayan pa sa bewang ang dalaga tungo sa VIP elevator. Napahagat siya sa ibabang labi para pigilan ang luha. Alam niya kailangan niyang tanungin si Adam bago siya tumalon sa conclusion pero gusto niyang magpakawala ng sama ng loob. Nang bumukas ang elevator saka siya lumabas, bit-bit pa rin ang lunchbox niya. Hey, miss! Tawag ng babaeng sumabay sa kanya kanina sa elevator. Saan ka ba pupunta? Babalik na lang ho ako bukas. Wala akong pupuntahan ko eh. Sagot ni Kyla, napatalikod, na makita sina Adam lumabas sa elevator. Kinabahan siya, parang gusto niyang tumakbo papalayo. Sana hindi siya napansin ng asawa. Kanino ka ba pupunta? Sa HR ba? Sige ho, nagmamadali ho ako. Paalam niya tinalikuran ng babae pero may pumigil sa kanang kamay niya kaya napalingon siya. Hey, hindi ka tumawag sa akin na pupunta ka. Napasulyap siya sa lunchbox na dala ng asawa. Pasimpleng lumayo ang empleyado sa kanila dahil baka pagalitan pa ni Adam. Adam, kilala mo siya? Fiona, this is Kyla. Kyla, si Fiona. Pagpapakilala ni Adam. Oh, hi! Nakangiti si Fiona sabay lahad ng kamay kaya nakipagkamay si Kyla pero agad ding binitawan. Finally, nagkita rin tayo. Madalas kang ikwento ni Adam sa akin. Uuwi na ako, paalam ni Kyla. Mukhang may lakad pa kayo eh. Lunch lang, sama ka na, sabi ni Fiona. May gagawin pa ako, tanggi ni Kyla. Fiona, next time na lang tayo mag-lunch, sabi ni Adam. I see, sure, uwi na me. Paalam ni Fiona at matamis ngumiti, saka binigyan ng goodbye kiss si Adam sa kanang pisngi at umalis. Aalis na rin ako. Paalam ni Kyla pero pinigilan siya ni Adam. Para sa akin to, right? Thanks. Hindi. Tara sa office, nagugutom na ako. Asawa ko. Bago pa nakatanggi, hinila na siya ni Adam tungo sa VIP elevator. Hindi ba para sa inyo lang tong elevator na to? Tanong ni Kyla. Lahat ng kumpanyang to, pagmamayari mo rin asawa ko? Sagot ni Adam, hinapit sa bewang ang asawa ng sumarang elevator. Adam, sakop na ni Adam ang mga labi niya. Anong niluto mo? Mukhang favorite ko ah. Nang bumukas ang elevator, pumasok sila sa opisina ni Adam. Binuksan niyang lunchbox at tinamoy muna bago kumain. Hati tayo asawa ko. Busog pa ako, sagot ni Kyla na pinagmasdan si Adam na kumakain. Mas masarap ang pagkain sa labas. Sana sumama ka na lang kay Fiona. Mas masarap ang luto mo. Nakangiting sagot ni Adam. Huwag kang sinungaling. Mahinang bulong ni Kyla pero napansin niyang nakangiti si Adam kaya hinampas niya sa braso. Huwag kang humiti-ngiti dyan. Ang cute mong magselos, ani Adam. Excuse me? Bulalas ni Kyla. Hindi ba? Tanong ni Adam. Bakit naman ako magsiselos? Umuusok na ang ilong niya sa Ines. Ewan ko, feeling ko nagsiselos ka kay Fiona. For what? Wala akong paki sa relasyon ninyo. Gusto mo magpakasal pa kayo eh. Mayaman ka naman. Madaling makipag-divorce. Ayoko nga. Sorry ka, habang buhay mo akong asawa, sa ayaw at sa gusto mo. Bakit di na lang si Fiona ang pakasalan mo? Bawal kang ma-stress, asawa ko, ang baby natin. Mahinahong sabi ni Adam pero di mapigilan ang pagngiti. Di ako nasistress, paki ko sa inyo. For your peace of mind, kaibigan ko lang si Fiona. Ikakasal siya kaya umuwi. Actually, kasama sana namin ang fiancé niyang mag-lunch. Paliwanag ni Adam kaya natigilan si Kyla. Di ko tinatanong. Ani at inirapan si Adam. Feeling ko kasi need kong magpaliwanag eh. Magkababata kami, close friend ng mom ko ang mommy niya, kaya friends talaga kami mula bata pa. Di umimek si Kyla kaya't mabilis inubos ni Adam ang pagkain at binuhat ng asawa. Hey, baba mo nga ako? Ano bang ginagawa mo? Saway ni Kyla, kumapit sa leg ng asawa dahil baka mahulog siya. Kakain ng masarap na dessert. Pilyong sagot ni Adam, yumuko, hinalikan sa mga labi ang buhat na asawa. I love you asawa ko. Sure ka ba talaga magtatrabaho ka? O sisa ni Adam sa asawang nagbibihis. Oo, kaysa dito lang ako sa bahay. Okay, basta sobrang gaan lang ha. Kung ano lang ipapagawa sa'yo, yun lang gagawin mo. Okay po, basta wag mong pakialaman ng trabaho ko ha. Bakit naman?
Kasi ayokong mailang ang mga katrabaho ko sa akin. At bakit naman? Adam naman, syempre ikaw ang boss tapos alam mo na, takot sila sa'yo. Syempre walang kakausap sa akin na makikipagkaibigan kasi takot sila, sabi ni Kyla. Basta hayaan mo lang ako sa trabaho ko. So sinasabi mo, i-deny kita? Di naman sa ganon, ang akin lang, wag na nating sabihin kung wala rin namang nagtatanong, paliwanag ni Kyla. Ayokong ipagsigawan na, uy, asawa ko ng boss nyo, kung wala naman nagtatanong. Gets mo? Oo na, pero wag mo rin akong ide-deny, ani Adam. Basta wag kang makikialam, okay? Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Huwag mo akong pupuntan sa pwesto ko. Fine, pagpayag ni Adam. Tara na, sabay na tayo. Ang aga mo naman yata ngayon. Syempre kasama kong asawa ko. Kapag nagutom ka, tawagan mo ko o di kaya si Marco ha? Na makarating sa opisina, naghiwalay ang mag-asawa sa kagustuhan na rin ni Kyla. Morning! Bati ni Kyla nang pumasok sa designer's office kasama ng HR. Guys, si Kyla pala. Siya ang bago ninyong katrabaho. Pagpapakilala ng HR. Pinaliwanag nito kung ano lang ang trabaho ni Kyla sa department nila. Muli niyang hinarap si Kyla at nginitian. Kapag may iuutos sila na hindi sakop ang trabaho mo, sabihin mo sa akin ha? Yes po. Magalang na sagot niya. Di niya alam gaano kahalaga si Kyla sa opisina. Pero alam niyang malakas ang backer nito mula itaas, lalo na nga't ang assistant ni Adam ang nagsabi sa kanila. Ito ang pwesto mo. Makikita mo ang buong team na nagtatrabaho mula rito. Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang boy natin para matulungan ka. Thank you po. Pasalamat niya at gumiti. Iniwan siya nito kaya inayos niyang table. Sinet up niyang computer para may gagawin. Sabi ni Adam sa kanilang ibigay at ipatago ang mga nagawa nilang design ngayong araw tapos may kukuha rito bago mag-uwian. Siya rin ang tagabantay sa kanila. Hi madam! Bati ng baklang lumapit sa kanya na medyo may edad na. Hello po! Bati niya. I'm Kendra. I heard na from Iloilo ka? Tanong ni Ken na matagal na nagtatrabaho dito. Naging barkada rin siya ni Amara na ina ni Adam kaya't malapit siya sa may-ari nitong kumpanya. Yes po. I see. Ani Kendra, tiningnan na maigi ang mukha ni Kyla kaya nakaramdam ng pagkailang si Kyla. Maganda ka. Ho? Simple lang pero konting ayos lang, lilitaw ang ganda mo kagaya ni Amara. Ani Kendra. Salamat. Okay, maiwan na kita. Kapag may kailangan ka, nandito lang ako or kahit sino pwede mong utusan. Okay po. Naupo si Kyla at nagbantay na may magbibigay sa kanya ng papel para sa draft ng mga ito. Habang wala pa, isa-isa niyang pinagmamasta ng mga empleyado na busy sa ginagawa nila. Ano ba talagang trabaho niya? Bulong na isang empleyado sa kasama nito nang mapasulyap kay Kyla. Di ko rin alam baka bantay lang talaga. May issue bang nangopi sa department natin? Uy, magsitigil kay sa bulungan ninyo ha? Saway ni Jason na senior nila. Batch ito ng ina ni Adam kaya't ginagalang ng lahat. Sir, kilala mo ba siya? Si Kyla, di ba? Balik tanong ni Jason. From Iloilo raw sir So, baka observant lang siya muna. Hindi ko alam basta kung sino man siya, I'm warning you. Hindi siya dapat ang kinakalaban ninyo. Just do your job, okay? Pagbibigay payo ni Jason. Doble ingat ang buong department nila, lalo na sa bullying ng mga baguhan dahil ayaw nilang mangyari ang nangyari ilang dekada na nakakalipas. Lalo na ngayong solido ang samahan nilang lahat. Sir, tawag ni Kyla, lumapit kay Jason. Punta lang po ako sa cafeteria, bibili ng pagkain. Samahan na kita, alok ni Jason. Wag na ho, kaya ko na, salamat po. Magalang natanggi ni Kyla at ngumiti. Kapag may maghanap sa akin, pasabi sa cafeteria ko ha. Nagugutom na siya. Kahit ayaw niyang manguli sana sa pwesto, kailangan pa rin niyang kumain dahil sa babing nasa sinapupunan niya. Mabuti hindi pa lumulobo ang tiyan niya. Sumakay siya sa elevator, tumungo sa cafeteria. Ate, orange juice nga po tapos pansit, sabi niya. Bagong empleyado ka ho? Tanong ng tindera. Yes po, baguhan lang. First day ko po ngayon, sagot niya at gumiti. Break time yun na ba? Nagutom lang ho ako kaya lumabas ho muna ako, sagot ni Kyla. Naku, baka mapagalitan ka ha? Ani ng tindera. Ang alam ko, stricto ang kumpanya pagdating sa time. Medyo nahilo na ho kasi ako Huwag ka lang magpahuli. Balita ko nandito na si Sir Adam. Sumbong nito kaya nangiti si Kyla. Huwag kang humiti. Seryoso ako ma'am. Baka matanggal ka pag mahuli ka niya. Don't worry ho. Hindi ako matatanggal.
Kaya pala walang ganong tao pa dito sa cafeteria. Pa-take out na lang po. Pakiusap niya at na makabayad bumalik na sa pwesto. Pinapatawag ka raw ni Sir Adam. Ganun ba? Sige, pupunta ako. Sagot niya at iniwan ang binili at pumunta muna sa asawa. Kumatok siya 3 beses saka pumasok. Pinatawag mo raw ako? Lumapit si Adam, niyakap siya sa bewang. Kamusta ka? Tanong ni Adam at tumalik sa labi ng asawa. Okay lang, ang boring din kasi wala akong ginagawa. Kulang na lang kumuha siya ng walis at magwalis para may magawa siya. Wala ka bang ibang trabahong ibibigay sa akin? Sekretary ko. Ayoko. Nakalabing sabi ni Kyla. Hinawakan ni Adam ang magkabilang kamay ng dalaga at ipinatong sa balikat nito. Ayaw mo ba akong makita? Ayokong maistorbo ka. Ani Kyla, tinitigan ang mukha ng asawa. Pogi ba? Ewan ko sa'yo. Ani Kyla. By the way, asawa ko, may natanggap akong invitation card from Iloilo. Saan? Wedding, sagot ni Adam. Guess who? Nick and Rhea? Yes. Sagot ni Adam, hindi inilis sa mga mata sa mukha ni Kyla para makita niyang reaksyon nito. Good for them, ani Kyla. Kasi sa wakas sila rin ang endgame. Di ka ba nagsiselos? Ikaw sana ang dadaling niya sa altar. Napataas ang kanang kilay ni Kyla. Mas nagpapasalamat ako na hindi ako nagpakasal sa kanya. You know what? Kasi kung kami magpapakasal habang buhay na magiging anino si Rhea sa relasyon namin. Habang buhay ako may kaaway kay Nick sa lahat ng bagay. Tama lang na ako nang lumayo para sa ikabubuti ko, sagot ni Kyla. Mahirap ang may kahati sa atensyon at puso na mahal sa buhay. Ngayong nasa malayo na siya siguro, naliwanagan na rin si Nick na si Rhea talaga ang mahal nito. Ayaw niya na maging panggulo sa isip nito, isa pa, kontento na siya kay Adam. At di sa akin, sure kang wala kang kahati, ikaw lang mahal ko? Wika ni Adam, hinaplos sa makinis na mukha ng asawa. Tigilan mo ako Adam ha, saway niya. Baka hindi ko lang alam. May Charlotte ka na nga, diba? Wala nga talaga. Hindi kita kayang lokohin asawa. Tandaan mo yan, sabi ni Adam. Isa pa, pinadala na si Charlotte sa Amerika ng parents niya at nangakong di na pababalikan sa Pilipinas bilang parusa. Kailangan nilang mamili. Aalis si Charlotte dito o maglalahong kumpanya nila sa business world. Sus, love mo nga siya eh. Anong love? Di naman ako naniwala sa kanya na siyang nakasama ko ng gabing yon sa Kingston Hotel, no? Sus, kunwari pa. Asawa ko, birthday pala ni Lola next week. Magpapagawa akong design ng damit na isusuot ninyo ni Kai. Pag-iiba ni Adam. May mga damit pa naman kami ah. Gusto ko bago. Yung gusto mo talaga. Si Tita Lily ang gagawa ng gown mo. Baka malaki na ang tiyan ko. Flat pa yan. Sila nang bahala kaya don't worry ha. Babalik na ako sa later. Ani Adam matapos takpan ng daliri ang bibig ng asawa. Gusto pa kitang makasama. Baka marami kang gagawin. Isa pa, nagugutom na ako. Sabay na tayong kumain. May pagkain ako dyan. Bumili ako sa cafeteria. Pinuhat ni Adam ang asawa patungo sa table at maingat na pinaupo. Relax, asawa ko. Akong bahala sa'yo. Maupo ka lang dito at pagsisilbihan kita. Asikasong-asikaso ni Adam ang asawa. Pagkatapos kumain, nagpaalam si Kylang babalik sa opisina. Bago mag-lunchtime, bumisita si Adam sa baba, kaya't nagulat ang mga empleyado sa department nila. Hello, sir. Bati ng mga to, nagbisi-bisihan. Hi. Bati ni Adam, dumiretso sa pwesto ng asawa. Okay lang bang pwesto mo rito? Adam, bakit nandito ka? Bulong ni Kyla, sabay pandilat sa asawa. Tara, lunch na tayo. Diba sabi ko, huwag kang pupunta dito sa department namin? Asawa naman, opisina ko to. Normal na bisitahin kita. Nakakaistorbo ka kasi, ani Kyla. Kanino? Wala ka namang ginagawa. Depensa ni Adam. Tara na, nagpa-reserve na ako sa labas. Kumain ka na. Maaga pa. Bawal magpagutom, asawa, ani Adam. Ayoko sabi eh. Medyo napalakas ang pagkakasabi ni Kyla. Kaya napatingin ng mga empleyado sa kanila at nakagat siya sa ibabang labi. Ikaw kasi, huwag mo kong estresin. Inaabangan ng mga empleyado ang reaksyon ni Adam. Wala pang nakapagsalita ng ganong tono sa boss nila. Kapag isa sa kanilang tumaas ang boses kay Adam, di na kailangan pong pagsabihan, kundi siya mismong kusang magliligpit ng gamit at magre-resign. I'm sorry. Paumanhin ni Adam bilang pagsuko. Tawagan mo na lang ko kung gusto mo nang kumain, hihintayin kita. Paalam niya sa kayo mo ko, nilapit ang mukha kay Kyla. Asawa ko, pabulong na dagdag niya. I love you.
Pinandilata ni Kyla ang asawa pero tila naglaho naman ang inis niya rito, lalo na't ang swabe ng pagkakasabi nito at ang pogi pa ng mukha. Sarap tuloy halikan kung di lang marami ang tao. Umite si Adam, mahinang pinitik ang noo ng asawa nang mapansin ang pamumula ng magkabilang pisngi nito. I know what's on your mind, nakangiting sabi ni Adam. Hold on, masasolo mo rin ako? Hey! Ani Kyla na napataas naman ang boses pero lumayo si Adam sa kanya. Mahinang tumawa dahil ang cute nito kapag mapikon. Oo na, aalis na po ako. See you later. Paalam ni Adam at bumalik na siya sa opisina. Boss, tawag ni Marco. Pakicheck nga si madam mo kung anong ginagawa. Mag-aalauna na, hindi pa siya tumatawag para kumain. Boss, kumain na ho siya sa kantin, sagot ni Marco. What? Hindi man lang nag-chat sa akin. Sabi ko sabay na kami. Boss, isang araw pa lang siya. Paalala ni Marco. So? Boss, akala ko ba hindi mo muna siya pakikialaman? Asawa ko siya, Marco, at buntis siya. Suhestyon ni Marco at napailing. Paraning na yata ang boss niya or obsessed lang sa asawa. Binuksan ni Adam ang laptop at sinubukan mabaling sa iba ang atensyon niya. Mabuti naman at hindi na siya kinulit ng asawa. Mag-isa siyang kumain ng lunch kanina kahit pa sinabi nito, sabay na sila. Ramdam niya ang pagkailang ng mga empleyado, kaya't napasimangot siya. Mauna na kami, paalam ni Kendra sa kanya. Sige po, magalang na sagot niya at inayos ang gamit dahil iilan na lang silang nandito. Lumabas siya sa opisina, tumungo sa elevator, tsaka nakisabay pumasok sa mga kasama. Papasara na sana ang pinto nang may pumigil. Sumalubo ang kilay niya na makita ang asawa. Boss, anang iba niyang kasama. Stay, sabi ni Adam, tsaka tumabi sa asawa. Siksikan sa elevator kaya't nagkadikit ang balikat nila ni Kyla. Pasimpleng hinawakan niya ang kaliwang kamay ni Kyla pero hinihila naman ito palayo sa kanya hanggang daliri na lang nito ang nahawakan niya. Nang bumukas ang elevator, hinila ni Kyla ang kamay niya. Nagulat pa mga nag-aantay sa baba na makita si Adam sa elevator ng mga empleyado. Naunang lumabas si Kyla at nag-antay sa tapat ng opisina. Hindi niya alam ang gagawin. Magta-taxi ba siya or ano? Pauwi ka na? Tanong ng kasama niya nag-aantay rin. Oo, sagot ni Kyla. Sabay ka na sa amin, saan ka ba? Tanong nito. Wag na, salamat. Tangge ni Kyla at napasulyap sa asawang tumabi sa kanya. Sa akin ka na sumabay, sabi ni Adam. Magta-taxi na lang ako, sabi ni Kyla. Nasa isang bahay lang naman tayo sabi ni Adam. Nang tumigil ang sasakyan, lumapit si Adam at pinagbuksan si Kyla. Sakay na. Napabuntong hininga si Kyla. Nahiya siya sa mga empleyadong nakatingin sa kanya pero wala siyang choice kundi sumakay. Bye! See you ulit bukas. Paalam niya sa mga kasama at sumakay. Nakakainis ka. Nakalabing sabi niya habang umuusad na ang sasakyan. Pinasandig ni Adam ang ulo niya sa balikat nito. Napagod ka ba? Tanong ni Adam. Hindi, ang kulit mo lang kasi. Nakalabing sabi ni Kyla na hinayaang suklay ni Adam ang kanyang buhok. Sorry na, di kasi ako sanay na hindi nakikita ka kapag nasa opisina tayo. Pamanhin ni Adam saka kinuha ang cellphone at tinawagan ng bodyguard ng anak para i-check kung nasa bahay na ito. Kailangan ba talaga may bodyguard si Kai? Nag-aalalang tanong ni Kyla. Isa pa to sa mga nagbago sa buhay niya nang muling tumungtong sila sa Manila. Ayoko lang maburi ang anak natin. Mga bata naman ang kalaro niya. Kailangan pa rin ni Kai na makipag-socialite sa ibang bata. Kahit na, kailangan pa rin niya ng bodyguard kapag lumalabas at mamamasyal sa mall. Sabi ni Adam kaya napabuntong hininga si Kyla. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit palaging tumatakas ang Lola Christina nito dahil nagmana si Adam sa lolo nitong napaka-istrikto. Buti pa ang daddy nito hindi ganong mahigpit. Ito siguro hindi niya mapigilan. Ang lumaki ang anak na spoiled brat, lalo na't bigay ng ama ang lahat ng layaw. Kailangan ba talaga sabay tayong pumasok? Tanong ni Kyla nang tumigil ang sasakyan. Siyempre mag-asawa na tayo 1 week na ako nagtatrabaho pero wala pa akong kaibigan dahil nahiya silang lumapit sa akin. Bakit naman? Baka hindi ka talaga pala kaibigan. Kasi alam nilang close tayo. Aminin mo. Sinabi mong mag-asawa tayo, no? Hindi tanggi ni Adam. Masyado ka kasing obvious. Sabi ni Kyla sabay irap kay Adam. Lapit ka ng lapit. Tinanggal niya ang seatbelt. Wala namang masama.
Depensa ni Adam saka mabilis umikot, saka pinagbuksan ng pintong asawa. Kinabukasan, asawa ko sabay tayo mag-lunch ha? Mind your own business. Ani Kayla saka pumasok sa building. Morning sir. Bati ng mga empleyadong nag-aabang sa elevator. Morning. Bati rin ni Adam. Nang bumukas, pumasok sila pero biglang nakaramdam ng hiya na makitang nakatayo si Adam sa tapat nito. Nang pumasok si Kayla, pumasok din si Adam para sumabay sa kanila. Bakit nandito ka? Bulong ni Kayla. Dito ka sumakay sagot ni Adam. Ayaw mo naman sa kabilang elevator. Napanguwi si Adam nang maramdaman ang pagkurot ng asawa sa hita niya. Ni halos walang gustong huminga sa loob ng elevator. Kulang na lang pagpipindutin nila para tumigil na o bilisan pa ang pag-akit nito. By the way, ani Adam, kahit naman magbulungan sila, maririnig din sila ng lahat dahil walang ingay kahit na marami silang nakasakay. May meeting ako mamayang hapon. Kailangan kita? Bakit? Alam mo lahat ng pwedeng gagawin dahil kabisado mo na ako sa meeting. Wala si Marco, may sakit. Wala na bang iba? Tanong niya at saka pinandilata ng asawa. Meron naman pero syempre, pipiliin ko ang pinaka-espesyal sa akin. Sagot ni Adam kaya sinamaan ni Kayla ng tingin ng asawa pero patay mali siya lamang ito. Nang bumukas ang elevator, lumabas na si Kayla kasabay ng mga empleyado pero naiwan si Adam dahil nasa itaas pa siya. Habang tinitingnan na disenyo ng mga designer, napakalumbaba si Kayla. Napaka-protective ni Adam sa kanya at di rin to nahihiyang aminin na asawa siya nito. Dahil sa empleyado nalaman niyang aloof ito sa mga babae at iilan lamang kaibigan. Maliban kay Fiona at sa ibang anak ng office mate ng mommy nito. Ma'am, bulong ni Marco nang lapitan siya. Yes? Pinapatawag ka ni boss, nandun na raw ang hairdresser. Hairdresser? May dadaluhan daw kayong meeting kaya't kailangan mong magpalit ng damit? Sagot ni Marco. As in, now na? Akala ko mamaya pa. Ngayon na raw ho, sagot ni Marco kaya napilitan sumama si Kayla kahit na ayaw niya sana. Pagpasok sa silid, pinasuot sa kanya ang white gown at inayos ang kanyang buhok. Nilagyan siya ng manipis na makeup. Tama lang para lumitaw ang natural niyang ganda. Madam, ang ganda mo talaga lalo na ngayong nabihisan ka. For sure, daglag in love ni sir sa'yo. Puri ng baklang makeup artist. Sus, pinagloloko mo ko eh. Biro ni Kayla pero kahit siya ay natuwa sa resulta. Minsan lang siyang mag-ayos at magsuot ng ganito kamamahaling damit. Pinuksan niya ang jewelry box at sinuot ang kwintas at higaw. Bakit gantong suot ko? Madam, business tycoons ang nandoon, kaya't kailangan daw ganito. Magalang na sagot ni Marco. Okay, nandun na ba si Adam? Tanong niya. Yes, madam, nasa loob ng ilang bisita. Doon na raw kayo makita. Sagot ni Marco kaya't sumama si Kayla dito. Madam, di na ako po pwedeng pumasok sa loob, kaya ikaw na lamang ho. Dito lamang po ako. Sagot ni Marco at binuksan ni Kayla ang pinto ng conference room. Nagulat siya na makita mga empleyado nandito, pati na rin pamilya ni Adam. Ang sahig puno rin ng white and peach petals at napapaligiran ng disenyong rosas ang buong paligid na parang maikakasal. Mommy! Tawag ni Kai, lumapit sa kanya. Maganda to sa suot ng kulay puting bestida. May dala tong maliit na puting basket at iniabot sa kanya. Anong meron? Tanong niya at inalala kung espesyal ba ang araw na to. Di naman niya birthday. Asawa ko, sabi ni Adam kaya napalingon siya. Nakatayo to sa harapan niya at ang gwapo nito sa puting tuxedo. Anong meron Adam? Nagtataka niyang tanong. Alam kong naributan mo o hindi mo inaalala. Nakangiting sabi ni Adam, kinuhang malit na box sa loob ng basket. Saka lumuhod sa harapan ni Kayla. Adam, happy anniversary asawa ko. Pareho lang tayong di binigyan ng halaga ang wedding date natin kaya ngayon is-celebrate na natin. Di rin kita nabigyan ng formal na proposal at kasal kaya binuksan niya ang hawak na box. Will you marry me? Again? Nakangiting sabi niya habang nakatingala sa asawa. Mrs. Andueza. Ang daming napatili habang nakatingin sa kanila kaya napakagat si Kayla sa ibabang labi. Ayaw niyang maging maarte pero hindi niya mapigilan ang mga luha na tumulo at saka tumango. Yes, oo naman. Sagot niya at pinahida ng mga luha. Aarte pa ba siya? Nakadalawa na nga sila ni Adam eh. Nagpalakpakan ng mga bisita habang sinusuot ni Adam ang singsing sa daliri ng asawa. I love you asawa ko. Sabi ni Adam saka tumayo at mahigpit na niyakap si Kayla. Promise hindi kita sasaktan.
Aalagaan ko kayo mag-ina. Hindi kita ipagpapalit kahit kanino. I love you too, Adam. Bulong ni Kyla na sa lalangan nakakarinig dahil ang ingay ng mga tao sa kilig. Di man ikaw ang una kong minahal pero pangako ikaw nang huli. Masarap sa pakiramdam na mahal ka ng asawa mo kahit ano at sino ka. Yung kaya kang ipagtanggol kahit kanino. Bihirang asawang palaging iisipin ang nararamdaman mo, palaging andyan para sa'yo, responsable sa pagkakaroon ng pamilya at kaya kang alagaan at respeto. Kahit mahirap ang pamumuhay kapag may asawa kang responsable at masipag, okay na. Dahil hindi lahat sinuwerte sa asawa. Masarap magmahal ng taong yayakap sa iyong kalungkutan, hahalik sa iyong kabiguan, tatanggapin ang iyong nakaraan, aalalay sa iyong kahinaan, iibigin ka ng buong puso maging sino ka man, at mamahalin ka hanggang wakas. Napakaswerte mong misis kapag ang mister mo'y maalaga, priority ang pamilya, marunong magkusa sa gawaing bahay at walang bisyo. Ang swerte mo kung may asawa kang sensitive sa nararamdaman mo, yung di siya gumagawa ng mga bagay na ikakagalit at ikasasakit ng iyong puso. May purpose lahat ng bagay. Maaring sa ngayon hindi mo pa maunawaan kung bakit, pero magtiwala ka sa plano at pagkilos ng Diyos sa buhay mo. May maganda siyang plano para sa iyo. May maganda siyang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng to sa buhay mo. Kailangan mo lang tong pagdaanan and you will be surprised sa inihanda ng Diyos para sa iyo. Kaya kafit ka lang. Ang mga mister na hindi mahilig sa bisyo, isa sa pinakamahalagang kayamanan ni misis na hindi matutumbasan. Kaya sa may mister dyan na tulad ni Adam, ang swerte nyo. Bihira lang lalaking ganun sa panahon ngayon. Yung kayang tanggapin ang nakaraan mo kahit di niya alam na anak naman pala niya si Kai. Siguro nakatadhana talaga sila para sa isa't isa. Pinakita at pinaramdam din naman ni Adam kay Kyla na mahal niya ito bilang asawa. Sa ngayon, masaya silang nagsasama bilang mag-asawa kasama ng kanilang 2 anak. Hiling lang nila ng kalusugan ng pamilya at katiwasayan. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa nakinig at sumubaybay ng kwento ni Adam at Kyla. Mag-iingat po kayo palagi. Maraming salamat po.